Good morning. Kumusta kayo? I hope everything is fine and doing well. Uh, this is Justin Talk and News PH. Uh, Sana po before we proceed to our discussions today, I am requesting you to press like and follow and then share this video, and of course kahit isang subscription lang na for this channel, and press the notification bell para anytime na meron akong broadcast, so you will be notified immediately. Before we go to our discussions right now, this is a very uh, important topic dahil uh, it concerns sa ating lahat. Lahat na tao definitely maging ma-affected by this policy or na gagawin ng ating government. Uh, this time, gusto kong i-discuss yung yung plano ng Department of National Defense headed by its Secretary Gilbert Teodoro, na to purchase uh, the Typhoon launcher missile system from the US. Actually, matagal na nilang plano yun. Kasi before, during the Balikatan, uh, ang lagi nilang sinasabi, that hinihiram lang nila na yung mga missile, yung mga launchers na yan. But later on, sabi nila, pwedeng iwanan na lang yung mga launchers. Actually, last September, I think, nagkaroon ng decision na iwanan yung mga launchers. Then right now, talagang bibilhin na nila yung mga Typhoon system. Actually, mga launchers ito. Ang sistema kasi dyan, yung mga launcher, yun ang lalagyan ng mga missile. For this type of uh, launcher, ang ginagamit yan ay ang Tomahawk missile. So, sabi nila, this cost around 5 million US dollars, yung launcher lang. I don't know kung magkano yung Tomahawk. Baka billions na yan. Or hundred of the millions. So, maraming nagtatanong, especially yung mga ordinary people, na nakaalam sa balak na gagawin ng pamahalaan natin. Kailangan ba talagang bumili tayo ng missile? Priority ba yan na dapat bibilhin natin ngayon? Inisip man natin mabuti kung anong kabutihan ang may bibigay nito sa bansa natin? Or ginawa lang natin ito dahil sa kagustuhan ng ating treaty partner na ang US? Well, on the first place, hindi ko sisihin ang US na binibintahan tayo ng missile launcher. Kasi yan ang business nila eh. Di ba? Business nila yun. A lot of companies in the US are earning their income from selling armaments, war armaments. Tulad nitong Tomahawk missile. Napakahaba kasi ng history ng Tomahawk missiles. 1960s pa yung ginawa. Actually, ang unang gumawa niyan is General Dynamics. Yun ang yung mga unang Tomahawk missile. And then napasa yan during the 1990s, 1980s to
McDonnell Douglas. So, noong 1997, yung Raytheon na isang company din, isang armament manufacturer, military armament manufacturer na Raytheon, nabili niya yung Hughes. So, from that time, Raytheon na ang talagang parang sila na ang authorized na gagawa ng Tomahawk missile. So, doon bumibili yung US military. Actually, yung Tomahawk ginagamit used by the Army. Meron ding mga Navy, yung mga ship ng Navy na gumagamit. Maraming Navy ship na equipped with the missile launcher and the Tomahawk missiles. Nakita naman natin yan kung kailan nila ginamit. Matagal na nila ginamit yan. Yung war sa Yugoslavia, ginamit nila, ilang pinalipad nila doon during that time. Then, yung gera sa Afghanistan, gera sa Syria, then sa Yemen, then ginamit din nila yan actually, ang pinakalitis nilang sa Iraq pala ang pinakamarami, thousands ang ginamit nila dyan during the Desert Storm. But yun, hindi pa mga advanced na Tomahawk missiles ang ginamit. I don't know kung Typhoon din I think Typhoon ang launcher noon, ganun din. Right now, medyo napaka-advanced na ng Tomahawk. Meron na silang model na SGM, UGM, IB1, 2, 3, iba-ibang description, then iba-ibang range. I don't know kung anong bibilhin ng government, balak na bibilhin ng government natin. I think ang pinakamalapit na anti-ship missile, yung UGM IB-2. Kasi yung 3 and 4 yata, yung ang tinatarget yung lupa. Pwede mong lagyan ng nuclear warhead. Ito namang UGM IB-2, may napaka-advance ng napaka-advance ng technology niya. Parang hindi na gaanong umaasa sa GPS. Parang meron siyang additional na kinakabit na component na talagang hindi siya maliligaw kahit na anong terrain. At yan, nagbibigay rin ng information back to the control center, kung barko man yan. Nagbibigay sila ng information at data at pictures, kaya niyang gumawa ng ganyan. At kaya siyang i-divert to any other target. So, ganyan ka-complicated. Ano pa yan? I think pwede siya magdala ng 5 cluster bombs, no? Pero yung gawa ng Raytheon, sabi nila, hindi non-nuclear daw yun. So probably, yun hindi siya tactical nuclear. Actually, hindi pa naman ginamit yan eh. Kahit nasa Ukraine, ang Russia, meron na rin ganyan, pero hindi nila ginamit yung tactical nuclear warhead. But I don't know kung sa pagtagal kung magkaroon ng kaguluhan, pwede siguro nila lagyan ng warhead yan. But this, kasi intermediate ang range niya, siguro yan, mga 500 to 1,000 kilometers, I think. Mid-range missile system. Mid-range missile system, yes. And I think it's 350 or 500, something like that. Kasi yung mga long range niya, yung mga ICBMs nila, umaabot ng 2,500. I don't know kung the same system ba ang gagamitin nila. Kasi may control, yan eh. Iba-iba ang control, nagko-control bawat missile. So, ibang sistema ang ginagamit. But this Typhoon missile, kaya sigurong ang Tomahawk na abot ng 1,500 to 2,000 kilometers. So, ibig sabihin, kung i-install yan sa atin, kaya niyang abutin ng Beijing, kaya ang Pyongyang. Kaya nga, naalala niyo,
nagalit si Putin, nag-ano sila, nagrereklamo na at saka sa presidency ng ano ng China. It's a provocation, sabi nila. Gusto nyo talagang makipag-gira sa amin dahil hindi naman yan defensive weapon. That's an attack missile system. So, ibig sabihin, you are intending to attack us. So nagpunta nga kagad si President Putin ah, sa North Korea. Nag-usap sila ni yung presidente ng North Korea. Kasi isa rin ng ano nila, pinag-usapan siguro na yung nangyari nga sa Ukraine na mayroong mga sundalong namatay na North Koreans, isa rin siguro yun. And regarding sa missile na balak, ilalagay sa mga IDCA sites natin. So, ganyan ang istorya dyan. Itong Tomahawk missile, as 2024, I think early this year, nung nagwala yung mga Houthis sa Yemen na lahat ng mga container ships na dumadaan sa Red Sea, pinaputukan nila. Maraming ang barko doon ng UK na sumabog. At saka may mga fleet din na galing sa US. Kaya napilitan yung Royal Navy at saka yung US na pigilan yung pag-atake ng mga Houthis ng mga missile na bigay ng Iran. So, ganun yun. Kasi ang mga Houthis are supported by the Iranian government. So, parang ano yun, parang Ukraine na ginawa nilang proxy ng NATO on the war with Russia. So, yun ang nangyari. Maraming nasirang barko, gumanti ang Royal Navy at saka US, ginamit nila yung Tomahawk missile na yan. I think IG, pero it was from a ship. Apat na ship yun. Ang naalala ko, yung USS Eisenhower, at saka yung kapangalan pa sa bansa natin, USS Philippine Sea. Sila nagkandak ng bombing yan sa mga military sites, missile sites doon sa Yemen. So, ganyan ka wide spread ang paggamit ng Tomahawk ng US and UK. So ngayon, ibalik natin dito sa Pilipinas. Bakit kailangan ba natin yung mga missile na yan? Sabi ng China, nagpo-provoke kayo ng conflict in the West Philippine Sea na pwede naman tayo mag-usap. That is a very aggressive action na nakakatakot that it will end up in a bloody conflict. Talagang gera. Ngayon, ang tanong, do you have the funds to purchase all these missiles from the US? Yung nga sabi ko, kung ngayon, kung si President Trump na maging presidente, ayaw nga niya ng gera, ayaw niya ng gulo, gusto niya negosyo lang, siguro ayaw niya ng gulo. But as a businessman, mayroong gustong bumili ng missile sa iyo, but ayaw mong pagbigyan. Di ba? Ganun lang yun. And I remember before, talaga si Trump meron siyang pictures, dala-dala. Yung picture talaga na parang nakaprint. Pag makausap niya yung mga head of state, ino-operan niya yan. Nakakatawa nga mag-usap sila. Tapos, pinipresent nila yung mga F-35 niya, yung mga missile. Kaya, naging ahente siya para doon sa mga military manufacturer tulad ng Raytheon. So, ganun nga, kailangan ba natin yun? Bakit hindi natin unahin ang mga problema na nasa bansa natin ngayon? Maraming mga Pilipino nang nakaalam sa
balak na gagawin ni Gibo Tijoro, nagtatanong, bakit nga ayaw niyo unahin yung pagkain namin dito, ang rice namin, ang bigas? O wala ba kayong solusyon diyan na bumaba yung presyo ng bigas na yan? Oh. Then, yung mga trabaho namin, saan na? O, wala kaming mga hanap buhay. Saan ang mga trabaho na pinangako ninyo? Then, yung mga gamot sa ospital, paano na lang? Yung tulong ng mga kapuspalad natin, ng mga kababayan na gustong magpa-hospital, nagkaroon ng mga major operations, walang tulong ng gobyerno. Kung meron man, napakalimitado, lalo na sa PCSO at PAGCOR. No? Lalo na ngayon, may balak na i-privatize ang PAGCOR. Paano na lang? Yung mga nangangailangan ng tulong doon sa kanilang mga medical needs. So, there's a big problem na naghantay sa atin kung ipostro ba to na they will purchase this type of missile system. Kaya nga, isa rin dyan, yung binili nila, anong balak nila ng bibilhin na missile system, hindi yan uubra doon sa missile system na existing na ng China. Yung mga Dongfeng missile kasi, mga hypersonic missiles na yon. Ito, supersonic lang siya pero hindi siya hypersonic. I think Mach 5 lang ito o Mach 3. I think Mach 5 lang yung mga Tomahawk. Meron silang ginawa yung Ritayon pero hindi pa naging functional. Ibig sabihin marami pang problema. Hypersonic missile din. Ngayon, ang North Korea, meron na daw silang hypersonic missiles. Mach 9 yan paano mo intercept yan? Yung Dongfeng na latest model ng Dongfeng missile, Mach 9 yun. Siguro kung napaputok galing ng pinakamalapit na Guangzhou area sa China, ang Manila matamaan within 14 to 15 minutes. So, ganyan kabilis. So, paano mo dipinsahan yan? Halos hindi mo na maabutan yan Kung mayroon mang anti-missile na ilo-launch na missile din tulad ng mga Patriot missiles na yung Iron Dome na ginagamit ng Israel ngayon, hindi yan makikita. Sa bilis ng takbo ng missile na yan. So, napakadelikado. And ito, ng ginagawa ng government, I don't know kung anong purpose nila sa paggawa niyan. Alam naman nila ang kahirapan ng bansa natin ngayon. Ang daming tao naghihirap, unahin pa ninyo yung missile system. Kaya, nadismaya rin ako ng Gibo Bakit? Kung ikaw man nag-suggest niyan, hindi mo ba inisip ang ginagawa mo? Na marami kang inaagawan ng pagkain sa halaga na ilalabas mo para sa mga missile na yan. Wala namang direct benefit yung mga citizen ng Pilipinas. Pagkaalam ko, meron kasi tayong treaty between US and the Philippines. Aside from, I don't know kung part ito doon sa Mutual Defense Treaty natin, MDT. Merong treaty na Mutual Military Assistance Treaty. Ang part of that, merong credit line na binigay ang US para tayo bumili ng mga military equipment. Hindi yan donation, tulad ng sinasabi na ibang donation daw galing sa US. Hindi. Bibili tayo. Pero I don't know kung ang ibibigay ng US, ganyan ka upgraded yung system. Malamang hindi ganyan ka upgraded. Paano sila kumita? At saka may mga may mga system yan na hindi katulad ng existing nila sa kasi ang dami lang mga submarine ngayon at saka mga naval vessels na equipped na ng mga missile na yan, Typhoon class missile launcher. Ngayon, kung talagang itutuloy yan ni Gibo ang
Actually, hindi rin ako maniwala na si Gubo lang ang decision niya yan. He will not say it publicly. He will not divulge that publicly kung walang authorization or approval from the President himself. So I'm sure this move, hindi lang ito kay Gibo. Of course, kailangan pa i-approve yan ng Presidente. And I don't know kung meron bang kailangan ng congressional approval para dyan sa pagbili na yan. O naka-enclose ba yan doon sa budget natin for this for next year. Pero yung ang minention kanina, meron siyang, we have a credit line, military assistance credit line na bumili ng mga war equipments, military equipments or armaments para sa ating military. Ang problema, uutangin na naman natin yan. Ang utang natin ngayon is I think more than 15 trillion. So dadagdagan na naman natin yan. At pangalawa, wala bang kikita dyan sa deal na yan? Sigurado meron. Baka nga, yun ang dahilan na pinopost nila yan. Ilang millions yan. Imagine, yung loan share lang, 5 million US dollar. Magkano yan sa piso? Kung ang IDCA size natin, sabi nila, 9, sabi 12. Meron naman nagkiklaim na 18. Meron naman si Senator Amy, 25. Imagine, kalahati lang dyan ang lalagyan nila. Gaano karami ang pera na ilalabas ng government for that purpose. Purpose na wala namang benefit, direct benefit ang mga Pilipino. Bakit? Kaya ba natin makipagira sa China? Ilan lang kaya mabili natin? 10? 12? Ilang thousands yung missile ng China? Diba? Ang Japan nag-purchase ng around 400. So they ordered around 400 o 500 Tomahawk and missile launcher din. Kaya nilang bumili dahil napakayaman nila. At saka, mayroon naman talaga silang threat galing ng China. So, ang unang order nila is 200. So, it will be delivered next year. So, nakita mo kung gaano ka, hindi ko naman sabay na bobo o tanga or walang pakiramdam sa nangyari sa ating bansa. Kung ano ba talagang dapat na tuunan ng pansin, tuunan ng lahat na mga pera natin para maayos ang buhay ng mga Pilipino, lalo na yung naghikahos ang buhay na hanggang ngayon di malaman kung saan kukuha ng pagkain sa araw na to, sa sunod na the next meals. Hindi alam, we don't know kung saan tayo kukuha ng pera. Kaya yung iba will go into illegal job like selling drugs. Kaya ganun dapat naman naging sensitive sila sa kailangan ng mga tao. And this is a very dangerous move. Totoo yan. Dahil kung anong mangyari, mapikon yung China o mapikon yung Russia, matakot, nandyan yung missile inagay sa mga EDCA sites natin, kawawa tayo. Kawawa yung mga tao na malapit doon sa mga sites na yan. Dahil yan ang uunang tatargetin kung magkaroon ng kaguluhan. Noon, kasi matagal ako nag-vlog with regards to Ukraine before pa nagkagulo. Maraming unang-una niya nagkaroon ng 2016 or 2015. Iba kasi ang presidente dyan, nagkaroon ng kudita. Nung nagkakudita, okay pa sana yung previous president. Medyo demokrate ang dating. Tapos, kaso lang siya, yung previous presidency, kalimutan ko yung pangalan. Medyo marami siyang treaty or mga tulong na galing sa Russia. Pumasok sila ni Zelensky. Kinudita. Kaya ngayon yan, Zelensky na humawak.
Yung nga sabi nila na tinulungan ng CIA, ng Deep State, tinulungan ito si Zelensky para mapatalsik yung previous government. So yun ang nangyari diyan. So ngayon, tingnan mo yung Ukraine. Grabe ang nangyari diyan. Sabi nila 500,000 lang ang patay. Hindi ako maniwala. Nasa 1 million na yan mahigit. Military pa lang yan, ha? Dito, sabihin mo collateral damage. By the millions ang collateral damage yan. Ang daming namatay dyan na mga civilian. Hindi nga lang nire-report ng, of course, ang Western media, i-report talaga yan dahil minus yan doon sa prestige ng Russia na sila ay pati civilian pinapatay. But actually, ano yan eh, kasi mga villages dyan, usually mga sundalo na ang humawak, na mga dating civilian yun, na nire-recruit nila. Imagine right now, ang recruitment age ng mga Ukrainian, able-bodied na mga babae at lalaki, 18 years old. So imagine, naubos na yung 30, 35, 25, 20 years old. Yung last recruitment nila is 21. O ngayon, 18 years old na. Paano yung kung maubos na rin yan? Hindi pa nga gumamit ng tactical nuclear weapon si Putin. Puro pa lang mga missile. Ang missile niya hindi pa gaanong advance. Hindi pa niya ginamit yung katulad ng China na mga hypersonic missile. Hindi pa gagamit yung mga medyo old version pa ng missile nila. Ang ginamit yan. Of course, marami rin ginamit yung kamikaze drones ng Iran. Kaya marami rin nadali dyan sa kamikaze drones ng mga sundalo. Halos buong company patay, ganyan. Napakalungkot tingnan na ayoko naman mangyari dito sa bansa natin. Sigurado yan, walang pili yan, hindi ka makapili. The only choice you have is to leave the country. Sa totoo lang. We have no capacity to do that. Hindi tayo ganyang kayaman na kaya nating... At we will be refugees kung pupunta tayo sa mga country na yan. Kung tatanggapin ba tayo Malaysia, Indonesia, gano'n mangyari sa atin. So, nangyari sa Vietnam, nangyari din sa atin. Pero, ayaw ko sumakay ng lancha. Mahirap yan. Para pupunta lang ng Sandakan or Sabah, doon magtago. Kasi once na magkaroon ng gulo talagang mahirap ang buhay. Magkagulo lang tayo ng ganyan, isang area lang, totally mawala ng kuryente, mawala ang tubig, internet connection, lahat na yun mawawala. Saka ang presyo ng pagkain, tataas talaga. Then, ang pera natin mawala ng halaga. Di lalo tayo maghihirap. Wala pa tayong pera, ma-devalue pa yung pera natin. So makita mo yung the worst scenario na mangyari sa Pilipinas kung mayroong kaguluhan na ganyan. So yun ang talagang ipaglaban natin na sana magkaroon ng kaliwanagan ang pag-iisip ng mga namumuno sa atin na huwag naman gagawin yan. Na isipin naman nila ang prioridad na dapat nilang gagawin ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Pero naniwala kaya kayo na gagawin yan ng administration, ni BBM, ni Gibo Teodoro? Meron silang ulterior motive. Nagtaka nga ako kung kailan papasok si Donald Trump na sabihin na natin na anti-war, ayaw niya ng gulo. Bakit pinilit nilang bumili ng ganyan? Bakit ganun? Ito assumption lang. Hindi kaya gusto lang bumili para bumungo sila kay President Trump. Dahil si President Trump, negosyante. Gusto niya na magkapera yung bayan niya para sa mga citizen niya. Yung ang kagandahan ni Trump, yung nga USA first. First ang mga tao. Yung mga American first. Inunahan, kailangan sa lahat na gagawin ng gobyerno, nauuna yung mga mamamayan. Parang si PRRD din. Ganyan.
Kay PRD naman, yung I will give you a comfortable life. No, di ba? Sa 6 years niya, at least, na medyo maluwag ang buhay natin. No? Despite the crisis like the pandemic, ang daming bagyo ring dumating, the drug menace ravaging the streets of Manila, pero nasusolve din niya yan. Hindi naman completely, but at least na-eliminate niya yung mga worst na mga lugar kung saan namumugad itong mga drug addicts na to. At saka drug pushers and drug users, drug manufacturers. So makikita natin, we are heading towards disaster. Papunta tayo sa malubhang kalagayan. O, babalik tayo doon sa sa kung magkagulo. O ano kayo sa tingin nyo? Yung kung magkagulo tayo. Sa Ukraine, yung mga utilities ang unang binanata ng Russia. Yung ang spare nga nila, yung pinakamalaking nuclear facility ang hindi niya pinasabog kasi nagsusupply kasi yan sa ibang bansa. So, pinipreserve nila yun, hindi nila binumbahan. Tsaka baka magkaroon ng radiation leak. So, hindi nila ginalaw yun. But the other utilities nila, yung mga water facility, electrical facility, yun talaga ang binumba nila. Kaya kawawa doon, walang kuryente. Ang hirap kumuha ng tubig. Hindi naman uso doon ng deep well eh. Yung iba, merong hindi natamaan ng missile, doon sila kumukuha. Napakahirap ng buhay doon. Meron akong mga Ukrainian na kaibigan na dati kong kasama sa work, but they are living right now in Germany. Kasi na-sponsor sila dahil nga yung main office ng previous work ng mga yun ay nasa Germany. So, nagkaroon ng consideration. They're working with a certain company in Germany. Pero yung dati nilang positions, hindi nila nakukuha. Kasi mga technicians sila, mga engineers. Pero, nang nagpunta na sila sa Germany, ay medyo humina ang business climate sa Germany dahil nga nawala yung yung linya ng North doon na pinasabog. Kaya medyo humina ang oil industry. So, menial jobs na lang ginawa nila. Parang laborer na lang sila, pero at least nasa safe silang lugar. So, ang ginawa ng Russia, talagang mga utilities ang tinira niya. So, do you think na hindi rin yan gagawin ng China as a military tactic? Saan ba yung mga malalaking electrical facility? Yun ang una niya, yung mga planta natin, yun ang unang pasabugin. So, we will be going back to the Stone Age. Kaya yung mga cellphone nyo, wala na rin gamit yan kasi walang kuryente. Yun ang isipin natin. So, sigurado ang daming magkasakit, daming mamatay. I don't know kung kaya ng hospital magpatakbo ng generator for 24/7 para lang masuportahan yung pangailangan doon sa mga operating rooms nila, mga ICUs. 'Di ba? Nakikita ninyo? Napakahirap niyan. Kaya para kasi sa mga taong hindi nila nakita personally nakita ang buhay ng a country under the ravages of war. Hindi nyo alam gaano kahirap. Napakahirap. Lalo na yung pagkain. Napakahirap. Diyan sa Gaza, buti nga yung UN nagbibigay ng relief. Ngayon, pinipigilan ng Israel na hindi. Kasi marami naka-infiltrate doon sa mga UN personnel na mga sympathizer ng Hamas, I think. Oh yes, Hamas. So, pinipigilan nila yan. So, payag ba kayo na mangyari niyan sa atin? Napakahirap nga ng buhay natin. Dagdagan pa ng ganyan, ng gulo. Pwede naman mag-usap. Nakita mo yung China kung anong ginawa sa Africa. Ang tindi na mga
railway lines doon ngayon. Connect from one country to the other. Magulo yan, lalo na dyan sa Central Africa. Dyan sa Sudan, Ethiopia, Yemen, Somalia, napakagulo niyan. Pero right now, ang Kenya naman kasi will develop yan eh. Nadidevelop na dahil US territory yan. Then, diba nakagulo sa Burkina Faso, yung si Paul Henry Damiba na dating nagkudita rin, kinudita din ulit. Ito naman ng insurgent sa Muslim, si Trudeau, Ibrahim Trudeau, nung nagpatalasik sa kanya. So, napakahirap kung ganyan nangyari sa atin. Hindi rin ako nag-favor ng military junta dahil ang dami talagang madali dyan. Kasi hindi mo makontrol ang military minsan eh. I don't know kung ganyan ba kadisiplin ang military natin. So going back to dito sa balak ng gobyerno natin na sponsored by Secretary Teodoro, sana pag-isipan nyo ng maraming beses kung tama yung ginagawa ninyo. Parang you drag the Philippines into a bloody conflict na magiging war zone tayo. So, isipin ninyo yun. So, I hope na yung mga concerned, mga tao, maging aware sa situation na to. At they will speak up and make a protest na dapat naman hindi ito gagawin ng government natin. Para kanino ba yan? We're doing ang ang intentions natin na maayos ang buhay ng Pilipino. Makatulong ba yan for that purpose? Hindi siya makatulong. Makasira pa sa buhay ng mga Pilipino. So, I hope yung mga organization that are anti-war, patuloy sila na dumikir ingay para naman magkaroon ng effect ito doon sa mga tao na humahawak sa atin ng very critical positions in the government. So, with this, ito lang muna ang discussions natin. This is a very critical issue na needs to be attended by the government, and I hope na nagkaroon sila ng kaliwanagan sa kanilang pag-iisip for the sake of the country and the Filipino people. So, dito na lang tayo at I have to say salamat for coming over to this channel, this new channel. I hope din tulungan nyo ako na mag-propagate itong mga pinag-usapan natin by sharing this video to to your friends. Then mag-like naman kayo, madali lang naman magpindot ng like, and then kahit isang subscribe lang, isang pindot ng subscription lang para sa channel ko, para gumanda naman ang algorithm nito. I hope you will subscribe kasi very new pa lang ang channel na to. Sana para patuloy tayong magsama-sama para pag-usapan natin yung mga bagay na kailangan natin pag-usapan para sa kapakanan ng ating bayan. So with this, thank you for coming over and see you on my next vlog.